Scissor overcomb ang technique na gagawin natin dito. Medyo naka-horizontal ang gagawin nating pagsuklay. Pero yung pagputol ng buhok ay papunta sa may parting likod or ipo-forward natin papunta rito sa likod. And then yung pagtayo ng suklay is medyo mahaba yung parting taas at mas maikli or naka semi-diagonal din yung technique na gagawin natin dito. Dito sa kanang bahagi ganun din, same din ang procedure na ginawa natin. Papunta rin sa may parting likod at kailangan yung flow ng buhok is magko-connect dito sa may parting likod niya. Ginawa natin yung scissor overcomb dahil hindi na natin maaabot masyado ng ating kamay at tatagal yung gagawin nating technique kapag ginawa nating ipit-ipit or sectioning. And then gumamit tayo dyan ng number 1 na clipper guard sa patilya. At at the same time dito sa likod, paikot natin gagawin yan. Iti-taper lang natin ito. Ito yung technique na mabilis pero hindi rin naman masyadong matagal. Kumbaga, saktuhan lang. Kailangan masanay tayo dun sa procedure na hindi tayo masyadong matatagalan pero hindi naman masyadong mabilis. And then, overcomb. Kailangan ma-relax yung ating customer at syempre yung mga galawan natin isa saktuhan din para komportable tayo sa mga bawat galaw na gagawin natin kapag tayo ay nagugupit. Ayun. Overcome natin yan. Sa mga parte ng buhok na hindi na natin kailangang ipitin, huwag na natin gawin para hindi nga maging komplikado yung gupit na ating ginagawa. Yan. Kailangan maging maayos ang resulta. Yun naman yung ating main concern dyan, yung resulta pa rin ng gupit na ipinagagawa sa atin ng client. Next natin dyan, gumamit tayo ng trimmer, gumawa tayo ng tempo lines, and then ninipis na natin direkta yung patilya. Sa pagkontrol ng trimmer ay mabilis nating magagawa yung procedure para sa gupit na ipinapagawa ng ating client. Ayan. Yan yung sinasabi natin na hindi natin kailangan gumugol pa ng sobrang haba or time sa pagugupit. Basta alam natin yung procedure or yung technique na pamamaraan ng step by step is magagawa natin ito ng sakto dun sa hinihingi nating time or oras na itatyansyahin natin. And then gamit tayo dyan ng 0.5, pwedeng tanggalin na yung clipper guard para maging maayos yung pag-blend. Pagkatapos natin gamitan ng 0.5, magiging balance yung pag-blend niyan. Mababa lang yung gagawin natin dyan. Ganyan yung mga nauusong gupit ngayon, yung may kunting kanto. Dahil ito yung mga request ng ating client ngayon. Naka-triangle sectioning yung ibabaw niyan. Or inipitan muna natin para maganda yung pagbawas na gagawin natin sa ibabaw nito. And then syempre kailangan na nating ahitan bago natin ibaba yung gilid. Kailangan is na nakaporma na para pupokus na lang tayo mamaya sa ibabaw pagkatapos nating ahitan. Ang procedure na gagawin natin dito yung pinaghalong scissor overcomb at saka sectioning at pagpuputol na ginagamitan natin ng pag-ipit ng ating kamay. Sa atin kasi mga barbero likas na talagang hindi natin masyadong pinag-aralan yung pag-ipit-ipit, lalo na kung traditional barber tayo. Yan ay nakasanayan natin yung scissor overcomb lang. So ngayon kung meron naman tayong time para pag-aralan, mas okay siguro para madagdagan yung ating kaalaman. Basta hindi lang natin masyadong sabi nga paaartihan yung pagbawas. Kailangan nandun pa rin yung tamang pagbawas at komportable ka sa yung ginagawa. Pagkatapos nating bawasan ng vertical diagonal technique sa likod, dito naman tayo pumoko sa ibabaw. Kinuha natin yung pinakang sentro at puputulan natin yung kanyang napakahabang buhok. Siyempre, nagtanong tayo sa client kung ninipisan ba or iiklian. So, nagkasundo na kami bago ko gawin yung ganitong klase ng pagputol sa mahaba niyang buhok. Ganyan lang yung gusto niyang mabawas or maputol para maging sakto lang kapag ibinagsak pa rin niya yung kanyang buhok. Ayaw naman niya ng masyadong maikli at gusto niya meron pa rin siyang naaayos or pwede niyang i-freestyle pa rin ang ibabaw nito. Kaya pagkatapos nating makuha yung pinakang saktong haba sa gitna ay nag-vertical section na tayo dyan at ganyan yung ginawa nating pamamaraan ng pagbabawas. Mas komportable kasi ako sa ganitong pagbabawas, hindi ako nahihirapan compare dun sa horizontal na medyo komplikado, natatagalan tayo dun. Kaya dito natin ginawa at nababagay din naman sa kanyang buhok at okay na okay din naman yung magiging resulta nito para sa ganyang klase ng procedure. Maraming salamat sa mga followers natin sa walang sawang suporta. Sakto lang yung pagputol na ginawa natin. And then syempre yung bangs ay binawasan natin ng konti at tinextured natin ng konti para naman hindi masyado nakatikit sa kanyang mata. Sakto lang sa kanyang kilay. Ayan, okay na yung resulta. Medyo nakabikat yung pagkakat ng kanyang bangs dahil ganyan ang gusto niya.
Parang okay din kapag nakabagsak. At yung likod naman is naka-classic. Maraming salamat mga kabarberos.